Hoy, ikaw palagi ka na naman ginagabi ng uwi. Baka mamaya hindi na overtime sa trabaho yung inaatupag mo. Si ate talaga, tamang hinala ka na naman. May nababalitaan ako. May nakakakita sa'yo sa kabilang bayan. May kasama ka raw lalaki. Saan mo nakilala yun? Dun sa kung saan kayo nag-swimming? Ha? Hindi ako yun. Ruth sinasabi ko sa'yo. Ayoko na kung saan-saan ka nagpupunta. Alam mo na delikado ang panahon ngayon. Lalo na dito sa probinsya natin, liblib. Saka kung may manliligaw ka, papuntahin mo sa bahay ng formal na makilala ko. Ate naman masyadong mahigpit daig mo pa sila mama at papa. Pinangangalagaan lang kita. Ayoko may makilala kang lalaking siraulo. Baka mamaya ano pang gawin sa'yo nun Nakakasakal na minsan Hoy babae, ako nga tigil-tigilan mo dyan sa kakaganyan mo Kaligtasan mo lang yung iniisip ko dahil ayoko mapahamak ka. Dalawa na lang tayo sa mundo. Pababayaan pa ba kita? Ang sabi ko naman dalhin mo sa bahay para makilala ko. Hindi naman kita pinagbabawalan mag-boyfriend. Ate, sandali! Ano yon? Bilisan natin maglakad. May naririnig ako umaangil. Diyos ko, ano yun? Aswang, ate! Bilis! Takbo! Bilisan mo, tumakbo, ate! Humawa ka sa kamay ko! Rose! May umabot sa atin! Bilis, ate! Ate? Ate! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Ate! Demonyo ka! Bitiwan mo ate ko! Rose! Rose! Tulong! Rose! Ate Nadia! Ibalik mo ang ate ko! Ate! Habang nakikinig ako ng isa sa mga kwento sa channel nyo, pinapaalala sa akin ito ang sarili kong karanasan tungkol sa aswang at engkanto ilang taon na ang nakalilipas. Mahirap paniwalaan, alam ko, pero totoong nangyari. 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon, linggo. Ang oras at araw nang simulan kong isulat ang lihim na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw sa lahat ng bumubuo ng inyong YouTube channel. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Nadia. Sa kasalukuyan ay 34 years old na ako. Ang isasalaysay ko sa inyo ay nangyari 8 taon na ang nakalipas nang naroon pa kami sa probinsya namin sa Capiz. Maaga kaming naulila ng nag-iisa kong nakababatang kapatid na si Ruth. Mula nang maulila kami, ako ang tumayong nanay at tatay sa aming dalawa. Kaya naman hindi ko maiwasan na paghigpitan si Ruth pagdating sa usapang boyfriend. Meron din akong boyfriend, si Johan. 7 taon na ang relasyon namin at nang mga panahon na yon ay nasa Amerika siya dahil sa trabaho. Hindi ko akalain na darating ang araw na masusubukan ang tibay ng pananalig ko sa Diyos at ang tibay ng relasyon namin ni Johan matapos akong dukutin ng isang aswang at pagsamantalahan ako. Ate, nakapagluto na ako. Kumain ka na ha. Papasok na ako sa trabaho. Sige, mag-iingat ka Umuwi ka kaagad. Oo ate, pero please, huwag ka na umiyak. Anong gagawin ko, Ruth? Paano ko ipapaliwanag kay Johan ng lahat? Nahihiya ako sa pamilya niya. Ate, wala namang may gusto sa mga nangyari. Alam niya nila Ate Martha at Nanay Helen. Isang buwan na ang lumipas nang gabing habulin kami ni Ruth ng aswang. Naabutan ako nito at hinila mula sa kapatid ko. Binitbit niya ako papasok ng kakahuyan at doon ay pinagsamantalahan niya ako.
Ang naalala ko ay piniringan niya ako at binusalan ng bibig. Sa kalagitnaan ng kahayupan niyang ginagawa sa akin, bigla akong nawalan ng malay at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Ang kwento ni Ruth sa akin, humahangos daw na dumating si Lolo Jimmy at binalita na natagpuan na daw ako. Nakita ko ng mga tao sa ilalim ng isang puno ng balete, punit ang damit at may natuyong dugo sa hita ko. Nakapiring pa rin ang mga mata ko at may busal sa bibig. Ang akala daw nila ay patay na ako hanggang sa gumalaw ang kamay ko. Kung totoo at tapat ang pagmamahal ni Kuya Johan sa'yo, maintindihan niya at tatanggapin ka pa rin niya at yung bata sa sinapupunan mo. Paano niya tatanggapin na nabuntis ng isang aswang ang girlfriend niya? Ano ba ang gusto mo mangyari? Ang ipalaglag ang bata? Kung hindi ko lang iniisip na kasalanan yun sa Diyos, matagal ko nang ginawa. Dahil ayokong magsilang ng bata na balang araw ay magiging tulad ng kanyang ama. Huwag ka na mag-isip, ha? Maya-maya darating si Ate Marta para samahan ka dito. Papasok na ako sa trabaho. Sige, mag-iingat ka ha. Nadia? Ay, ayan na si Ate. Ate Marta, pasok! Oh, Ruth. Sige na, pumasok ka na. Ako nang bahala dito sa kapatid mo. Salamat, ate. Ate Nadia, alis na ako. Nadia, nagdala na ako ng ulam natin para mamayang tanghali, ha? Salamat ate. Oh, umiiyak ka na naman. Tumahan ka na. Baka makasama pa yan sa'yo at sa bata. Ate, sorry po sa lahat ng nangyari. Sorry po kung nabuntis ako. Ay, hoy! Bakit ka nagsasorry? Wala kang kasalanan. Walang may gusto ng nangyari. Pero naniniwala ako na ang lahat ay may dahilan. Mahirap man tanggapin na nangyari pero wala na tayong magagawa. At itong batang to, blessing yan. Kung iniisip mo naman na hindi ka matatanggap ni nanay dahil dyan, nagkakamali ka. Alam mo naman na wala yung gustong maging manugang kung hindi ikaw. Salamat ate. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Oh, may inaasahan ka bang bisita? Wala naman. O, sino naman kaya yung sakay ng tricycle? Nadia, love! I'm home! Johan? Ay, Diyos ko. Si Johan ba yan? Si Johan nga ang kapatid ko. Naku, itong batang ito, hindi man lang nagpasabi. Love! Tulala. Yun ang naging reaksyon ko nang lumabas ako sa bakuran at makita na si Johan nga ang naroon. Magkahalong saya at takot ang naramdaman ko. Binaba nito ang mga luggage mula sa tricycle pagkatapos ay tumakbo palapit sa akin. Love, nakauwi na ako. Tinupad ko yung pangako noon. Bumalik na ako at umuwi na ako dito sa'yo. Johan! Nang yakapin niya ako ay napahugulgul ako ng iyak. Mahigpit kaming nagyakap. Lahat ng takot na naramdaman ko nitong nakalipas na mahigit 1 buwan ay parang biglang natunaw nang maramdaman ko ang mga bisig niya sa katawan ko. Miss na kita. Kahit na madalas tayo nagkakausap sa video call, iba pa rin talaga kapag kasama kita at naaawakan kita ng ganito. Huwag ka na nga alis ulit. Huwag mo na akong iiwan. Hindi na, love. Dito na lang ulit ako sa tabi mo. Nahana, pakis nga. Pinahid nito ang mga luha sa pisngi ko at matagal na naglapat ang mga labi namin. Pagkatapos ay saka nito hinarap ang kapatid at niyakap. Ate, Diyos ko, kung bata ka,
Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka? Sana nasundo ka namin sa airport. Surprise nga eh. Si nanay, kumusta? Aba ayun at nasa bahay. Halika love, uwi tayo sa bahay. Iwan mo na muna dito ang gamit mo. Habang naroon kami sa bahay nila Johan ay hindi ko maiwasan ng mailang. Panay ang lambing sa akin ito. Pero sa tuwing yayakapin niya ako o hahalikan, sinusundot ako ng konsensya ko. Isang beses habang nasa labas si Johan at nakikipagkwentuhan sa mga kababata nito, lihim kaming nag-usap ni Nanay Helen. Nay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako. Anak, alam ko na mahirap pero magpakatatag ka. Walang may kagustuhan sa nangyari sa'yo. At alam kong maiintindihan ka ni Johan. Anak ko yan, kilala ko yan. At alam kong maiintindihan ka ni Johan. Anak ko yan, kilala ko yan. Hindi ko pa po kayang sabihin sa kanya ngayon, Nay. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo pa kaya. Ang mga gamot mo, ininom mo na ba? Opo. Ay, huwag kang masyadong mag-isip at makakasama yan sa kalagayan mo. Nay, maraming salamat po sa pag-intindi. Kung siguro ibang tao ka, baka inutusan na ako na iwan ang anak niya. Pero hindi ako ganon. Hindi mo kagustuhan na magbunga ang kademonyohan ng aswang na yon. Mas pinagpapasalamat ko sa Diyos na buhay ka pa rin. Nangako ako sa nanay mo, Nadia. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayo pababayaan na magkapatid. Salamat po, Nay. Huwag ka nang umiyak. Baka mahalata ka pa ni Johan. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Doon na lang po ako sa bahay magpapahinga. O sige. Love? Oh, love, lalabas ka? Babalik na ako sa bahay. Walang tao rin eh. Sige, susunod ako sa'yo. Tapusin ko lang itong kwentuhan namin ni pare. Habang naglalakad ako na nakatungo, ay napabuntong hininga na lang ako, Madam Venus. Dahil nararamdaman ko ang pagsunod ng tingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Hindi ko alam kung kailan at paano. Basta nagulat na lang kami na kalat na sa lahat na nabuntis ako ng gumahasa sa akin. Malapit na ako sa bahay nang bigla akong huminto nang mapadaan ako sa parte ng puro punong kahoy sa magkabilang gilid ng daan. Bigla akong huminto sa paglalakad nang maramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin na parang bumahalot sa katawan ko. Maliwanag at mataas pa ang sikat ng araw pero nangangalisag ang mga balahibo ko sa mga sandaling iyon. Lumingon ako sa paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong isang matanda. Nakatago ito sa likod ng isang mataas na puno na malayo sa kinatatayuan ko. Nakatingin sa akin. Hindi ko sigurado kung tao ba ito pero malalim ang mga mata niya na puro itim lang ang nakikita ko. Wala itong buhok at parang maputla at kulubot ang kanyang balat. Ang bibig niya ay tila walang mga ngipin kapag nakatikom. Ngunit nang umisi ay kita ang maliliit at tila nabubulok na nitong mga ngipin na matatalas. Bigla akong napaatras sa gulat nang humawak siya sa katawan ng puno at nakita ko ang napakahaba at matutulis na kuko nito. Nakaramdam ako ng dobleng takot nang marinig ko mula sa kinatatayuan ko ang nakakakilabot na tawa nito na parang isang demonyo. Umagos ang luha ko. Ang tawa na yun. Ganun ang narinig kong tawa ng aswang na gumahasa sa akin. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumahasa sa akin? Bigla akong umatras nang tumakbo ng mabilis ang nakakatakot na matanda papunta sa akin. Isang bagay na pinagtataka ko ng mga sandaling iyon dahil mukhang lagpas 80 anyos na ito kung titignan.
Kaya paano itong nakatakbo ng ganun kabilis? Hanggang sa bigla itong nawala nang magtago sa likod ng isa pang puno. Nadja, Iya, ayos ka lang ba? Lolo Jimmy, kayo po pala. Ano bang nangyari at parang namatayan ka riyan? Wala po. Huwag kang pupunta dyan sa lugar na yan. At maraming engkanto dyan. Baka mamaya mapaglaruan ka lalo na't ngayon nagdadalang tao ka. Pauwi ka na ba? Abay, halika na, sasabay na kita sa paglalakad. Opo, salamat po. Pero, paano niyo po nalaman? Pati mga kapitbahay natin alam. Parang hindi nila malalaman halos gabi-gabi ay may tik-tik na umaaligid dyan sa bubong ng bahay ninyo. Tapos alam rin ng mga tao ang nangyari sa'yo. Ganun po ba? Ganon nga. Alam mo naman ang mga tao dito sa baryo natin. Mabilis sa pangamoy ng mga chismosa. Nanaig pa ang mga aswang eh. Pero wag mo nang intindihin yun. Bas isipin mo ang kalagayan mo. Alam mo magsabit ka ng bawang sa bintana at pinto ninyo para hindi ka pasukin ng aswang. Alam mo naman dito sa atin. Pinamumugaran ng masamang elemento. Salamat po, Lolo Jimmy. Sige po, dito na muna ako. Pagdating ko sa bahay ay inayos ko ang mga luggage ni Johan at tinabi sa sala. Pagkatapos ay nagsalang na ako ng sinaing. Habang naghihintay ako na maluto ang sinaing, ay nag-aayos ako doon sa kusina. Eksaktong naluto na ang kanin, saka dumating si Johan. Love? Nandito ako sa kusina. Love, mamaya na yung mga gawain eh. Kakarating ko lang oh. Pwede bang sa akin na muna yung atensyon mo? Hindi mo ba ako namimiss? Balik ka nga dito, mupo ka. Tinapik nito ang hita at naupo ako doon. Pagkatapos ay mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Ramdam na ramdam ko ang higpit ng kanyang yakap at ang kanyang pangungulila sa akin. Maya-maya ay nilayo niya ang mukha ko at hinagkan ako sa labi ng masuyo. Sorry ha, hindi kita mahalikan ng ganito kanina. Ang dami kasing bantay sa bahay. Okay lang. Namiss kita ng sobra. Ako rin. Okay ka lang ba? Alam mo kanina ko pa napapansin na parang malungkot yung mga mata mo. May problema ba? Ha? Wala. Ayos lang ako. Pagod lang. Hirap akong matulog nitong mga nakaraang araw eh. 4 na taon na rin akong puro imagine na hinahalikan kita at tinahawakan ng ganito. Ngayon, totoo na ang lahat. Ang hirap malayo sa'yo, Nadja. Ay, dito na lang ako sa'yo. Mas maganda nga ang buhay mo dun eh. Pero wala ka naman dun. Anong silbi nun? Babalik ka pa ba dun? Kapag nag-offer ulit ng trabaho ang boss ko, pero gusto ko kapag bumalik ako dun, kasama na kita at kasal na tayo. Siya nga pala. Marami akong pasalubong sa'yo. Sandali. Kumain na muna tayo. Nagdala si Ate Marta ng ulam. Okay, sige. Dito ako matutulog mamayang gabi ha. Sige. Tiyak magugulat si Ruth kapag nakita ka. Pasado 8:00 na ng gabi. Pero wala pa rin si Ruth. 5:00 ang tapos ng trabaho nito kaya dapat 6:00 pa lang ng gabi ay nakauwi na ito. Habang abala si Johan sa paglalabas ng mga pasalubong niya sa akin, ako naman ay hindi mapakali kahihintay kay Ruth. Love, huwag mo na munang alalahanin si Ruth. Malaki na yung kapatid mo. Hindi mo naiintindihan eh. Love, di ba sinabi naman ni Nanay Helen sa'yo? Nagkalat ang mga aswang dito sa atin. Yan ang dahilan kaya gusto ko kayong ilipat sa Maynila. Para malayo tayo sa ganyan. Ayaw naman ni nanay eh. Hayaan mo, papayag din yun. Love, nga pala.
Nagustuhan mo ba yung pasalubong ko sa'yo? Oo naman. Thank you. Pero nahihiya nga ako eh. Ang dami mo kasing binigay. Pero gusto ko, pinag-iipunan talaga yon. Binili ko isa-isa. Lalo na yung kwintas saka bracelet. Pati na rin yung bagong phone. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Sobrang ganda. Kinabahan ako nang hawakan ako ni Johan sa kamay at hilain sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay malambing akong niyakap at hinalikan sa leeg at labi. Namiss ko to, love. Ano, gawa na tayo ng baby natin. Ha? Baby? Oo. Hindi mo ba ako namimiss na kayakap sa gabi? Sawa na ako nang una na lang yung palagi ko katabi. At ini-imagine na ikaw yun kapag natutulog ako. Hindi ka ba pagod? Lagi naman ako may reserbang lakas para sa'yo eh. Bilis na, habang wala pa si Ruth. Johan, sandali. May gusto sana akong... Ate? Ate Nadia? Kanino itong mga gamit dito? Ate, nandyan ka sa kwarto mo? Ay, yun nga ba sinasabi ko eh. Sorry. Hi Ruth. Ay, hala! Kuya Johan! Oh, kailan ka pa dumating? Kanina lang, sinurpresa ko yung ate mo eh. Nga pala, may pasalubong ako sa'yo. Napahinto kaming dalawa ni Ruth at labis na kinabahan nang biglang matigilan si Johan na makita ang isang papel na supot na may mga gamot. Pinabili ko yon sa kapatid ko bago siya umuwi. Nireseta ng OB nang magpa-check up ako kaninang umaga bago dumating si Johan. Gamot? Sino may sakit? Love, may sakit ka? Ha? Kuya! Ako yung may sakit. Sobrang sakit kasi ng puson ko nito mga nakaraang buwan kapag nireregla ako kaya nagpa-check up ako. Nireseta ni Doc yan. Anong sabi? Wala naman. Hormonal imbalance lang. Nga pala. Bakit ngayon ka lang? Nakita ko kanina yung mga kasama mo dumaan dyan sa tapat. Yung mga college friends ate. Bigla akong dinaanan sa trabaho Nanlibre, kumain lang kami sa labas. Hay nako Ruth. Hindi ka man lang nag-text sa akin para magpaalam. Alam mo na delikado dito. Sorry ate, nawala na rin sa isip ko. Ano? Hindi ka na ba kakain ng hapunan? Hindi na, busog na ako Oh, para sa'yo to lahat ha. Wow, may pabango! Thank you, kuya! Ate, pahinga na ako. Nang pumasok si Ruth sa kwarto ay saka ako huminga ng malalim. Lumapit naman si Johan sa akin at yumakap. Natawa ako dahil para itong batang umuungot habang naglalambing. Ano ba yan, love? Wala tayong pwesto. Kapag dito tayo sa kwarto mo, maririnig ni Ruth yung langit-ngitan ng kama. Kapag naman sa bahay, nandun si ate at nanay. Ay, nako. Huwag kang mag-alala. Ngayon ka pa ba magmamadali? Inasati na lahat ng oras? Siyempre na-miss kita. Sabik na kaya ako sa'yo. Ang importante, magkatabi na tayong matulog. Sige na nga. Kapag nakahanap talaga ako ng tiyempo, lagot ka sa akin. Matapos kong maghugas ng pinagkainan namin ay naglinis ako ng bahay at ng bakuran. Pagkatapos ay lumipat na ako sa bahay nila Johan para magtrabaho. Kung saan gumagawa sila ng mga native products ng kapis gaya ng mga pangdekorasyon sa bahay, gawa ng kapis shells, mga alahas at kung ano-ano pa. Habang abala ko sa ginagawa ko ay biglang dumating si Johan. Lumapit ito sa akin at hinawakan ako sa kamay. Love, tara sa loob, mag-usap tayo. Bakit? Maayos akong sumunod.
Maayos din naman ang boses ni Johan at mahinahon. Dinala niya ako sa bahay nila at pumasok kami sa loob ng kwarto niya. Nang isarado niya ang pinto, hindi agad siya humarap sa akin. Hanggang sa narinig ko na lang ang mahina niyang iyak. Johan? Nakita ko to sa bahay. Reseta na nakapangalan sa galing sa Obigaini. Tapos sa labas, narinig ko yung pinag-uusapan ng mga chismosa doon. Umamin ka nga sa akin, Nadja. Buntis ka ba? Oo. Kailan pa, Nadja? Kailan mo pa ako niloloko? Hindi kita niloko. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Magpapaliwanag ako, Johan. Hindi? Ano to? Bakit ka buntis? Sinong lalaki mo? Maniwala ka sa akin, wala akong ibang lalaki, wala. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi. Mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Kung gano'n, paano mo ito nagawa? Halos mayat maya tayo nag-uusap online pero nagawa mo pa rin. Nirape ako. Ano? Hindi kita niloko, Johan. Alam ng Panginoon na ikaw lang ang lalaking mahal ko. Kinahasa ako at hindi tao ang gumahasa sa akin, kundi isang aswang. Ano sinabi mo? Teka, pinaglalaroan mo pa ako? Anak, Johan, buksan mo tong pinto. Alam niyo rin yun, Nay. Totoo ang sinabi ni Nadia. Hindi kanya niloko, anak. Nung gabing naglalakad sila ni Ruth pa uwi, hinabol sila ng aswang at naabutan sila nito. Hinablot si Nadia at dinala sa kakahuyan. Mabilis humingi ng tulong si Ruth. Halos buong gabi kaming naghahanap kasama ang mga kalalakihan dito sa ating baryo. Ang mga tanod at si Kapitan. Hindi namin siya nakita. Hanggang natagpuan na lang namin siya ni Ka Jamie sa kakahuyan na walang malay at punit ang damit. Ito ba yung sinasabi niyo sa akin na biglang pumunta sa Maynila si Nadja? At naiwan niya yung phone niya? Oo, anak. Patawarin mo kami kung nilihim namin at nagsinungaling kami sa'yo. Hindi namin alam, lalo si Nadia, kung paano sasabihin sa'yo ang lahat. Takot na takot ako, Johan. Ayokong malaman mo dahil alam ko masasaktan ka. Nadja, bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung matatanggap mo ako. Ginahasa ako. Hindi ng isang tao, kundi ng isang aswang. Paano ko sasabihin yun sa'yo? Paano ko sasabihin sa'yo na ang nakabuntis sa akin ay alagad ni Satanas? Kaya pala pinagtitinginan ako ng mga tao dito kahapon pa. Ngayong alam mo na, hindi na ako babaeng iniwan mo dito at minahal mo. Marumi na ako. Hindi na ako nababagay sa'yo. Ano? Iwan mo na ako. Umanap ka ng ibang babae na mas malinis at mas maipagmamalaki mo. Nadja, hindi. Pag-uusapan natin to. At anong pag-uusapan natin? Anong sasabihin mo? Tatanggapin mo ako? Kaya mong tanggapin na nabuntis ng aswang ang girlfriend mo? Kaya mong akuin ang anak ng isang demonyo? Kaya mo bang tiisin ang mapanghusgang tingin ng mga tao sa labas habang iniisip nila kung paano ka nasalisihan ng aswang? Maghiwalay na lang tayo, Johan. Umiiyak ako na tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Galit na galit ako, Madam Venus. Hindi ko matanggap na sinira ng isang aswang ang pangarap namin ni Johan. Hindi ko maiwasan itanong sa Diyos, bakit ako? Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Masakit ang maging biktima ng pang-aabuso. Higit na mas masakit at hindi katanggap-tanggap na isang aswang ang lumapastangan at nagnakaw ng dangal ko. Pero mas kakaibang bigat sa dibdib nang malaman ko na nagbunga ang isang pangyayari na mistulang isang bangungot sa akin. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko sa lugar kung saan ako nahanap ng halos wala ng buhay. Hayop ka!
Magpakita ka sa akin kung talaga matapang ka! Magpakita ka hayop ka dahil papatayin kita! Sinira mo ang buhay ko! Ah! Nang mga sandaling yon, Madam Venus, pakiramdam ko ay tuluyan ang lumabas ang lahat ng galit na naipon sa dibdib ko. Gustong-gusto kong pumatay. Nang mga sandaling yon ay gusto kong halugugin ang buong kagubatan, makita at mampatay ko lang ang aswang na sumira sa buhay ko. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa manghina ako at mapaluhod sa damuhan. Ilang sandali pa ay narinig ko na lang na may tumatakbo palapit sa akin at mahigpit akong niyakap mula sa likod. Tama na, love. Tama na. Pasensya ka na sa mga nasabi ko, ha. Anak, uminahon ka. Baka makasama sa bata at kung anong mangyari sa inyo. Nay, ayoko nitong batang to. Tulungan mo ako. Ayokong ipagbuntis ang batang to. Ayoko. Tama na. Sige na. Hanap tayo ng solusyon, pangako. Kabaliktaran sa inaasahan ko, sa halip na umalis sa bahay, kinagabihan ay doon pa rin natulog si Johan sa amin. Hindi siya umalis sa tabi ko at patuloy akong sinuyo. Love, mag-usap naman tayo. Ano pang ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo, di ba? Pumayag ba ako? Oo, nagalit ako kanina. Natural lang naman siguro yun sa mga makakarinig na ganong balita eh. Pero nang sinabi mo na yung totoo, naiintindihan ko naman eh. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa akin. Johan, wala na akong mukhang maiharap sa'yo. Naiintindihan ko dahil mahal kita. Ano pa bang gusto mong patunayan ko sa'yo na sa kabila ng mga nangyari, hindi nagbabago yung pagmamahal ko sa'yo? Tanggap mo? Kaya mo bang sumiping sa akin kahit na alam mong nilapastangan ako ng aswang na yun? Yung ba ang dahilan kaya ayaw mong may mangyari sa atin mula nang dumating ako? Kung bakit palagi kang umiiwas? Anong akala mo sa akin, hindi ko nahahalata? Hindi ako nakakibo dahil yun naman talaga ang totoo. Nagulat ako nang bigla akong hawakan sa kamay ni Johan at hinila palabas ng kwarto. Naabutan namin si Ruth na nasa sala at nanonood ng TV. Ruth, lalabas lang kami ng ate mo. Mauna ka na muna kumain dahil gagabihin kami. Okay, kuya! Saan ba tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Mula doon sa bahay, sakay ng motor nito ay nagbiyahe kami papunta sa bayan. Nagulat ako nang ipasok ni Johan ang sasakyan sa parking lot ng isang motel. Johan, ano ginagawa natin dito? Bumaba ka dyan. Halika sa loob. Johan, ano ba? Papatunayan ko sa'yo na walang nagbago sa akin at sa nararamdaman ko. Na hindi ako nandidiri o natatakot sa'yo. Dito ipapakita ko na nangungulila at nananabik na ako sa'yo. Hindi yun nagbago sa kabila ng nangyari. Wala akong nagawa nang hilain niya ako sa loob at kumuha ng isang kwarto si Johan. Pagdating sa loob ay hindi man lang ako pinagsalita nito. Bigla na lang akong hinalikan sa labi. Maalab, mapusok at mapag-angkin ang kanyang halik. Ang damdamin ko na pilit kong pinipigil dahil sa kalagayan ko ay tuluyan ng kumawala. Tumugon ako sa mga halik niya. Ang lahat ng takot at pag-aalala ko ay sinantabi ko, Madam Venus. Nang sandaling yon, pinili ko ang sarili kong kaligayahan. Nang araw na yon, buong puso at walang halong pandidiri, takot o pangusga akong inangkin ni Johan. Paulit-ulit. Pinaramdam niya na ang Johan na minahal ko noon ay siya pa rin ang lalaking minamahal ko hanggang ngayon. Pasado 10:00 na ng gabi. Nang makalabas kami sa motel ay sumalubong sa amin ang madilim na paligid. Hindi ko na malaya na matagal pala kaming naka-check-in. Sa hindi malaman na dahilan ay kinabahan ako at agad kong naalala si Ruth. Gabi na pala. Baka matsyempohan tayo ng aswang.
Ano? Gusto mo bang umuwi na tayo o dito na tayo magpalipas ng gabi? Umuwi na lang tayo, love. Naalala ko si Ruth, maaga papasok nun bukas. Walang magluluto ng agahan at baon niya sa trabaho. Sige, kung yan ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Okay, bilisan na lang natin. Agad kaming nagbiyahe pa uwi. Habang angkas ako sa motor ay nakayakap ako sa bewang niya. Hanggang sa lumipas ang ilan pang sandali ay may napansin ako sa gilid ng daan. Sa likod ng makakapal na halaman. May tumatakbo ng mabilis at sumasabay sa takbo ng motor na sinasakyan namin. Nang huminto ito, doon nagtama ang paningin namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na ito ang matandang nakita ko. Ilang araw nang nakalilipas doon sa kakahuyan. Pagkatapos ay narinig ko ang nakakatakot at malademonyo niyang tawa. Johan! Bilis! Yung aswang! Sumusunod sa atin! Ano? Bilisan mo! Kumapit ako ng mahigpit sa bewang niya nang paandarin ni Johan ang mabilis ang motor. Muling humabol ang aswang. Nang lumingon ako, nanlaki ang mga mata nang makita ko na halos mahabol na niya kami. At ang isang kamay nito ay nakataas na at malapit na akong mahablot. Johan! Nasa likod natin siya! Maaabutan niyo na tayo! Gago ka! Hindi mo magagalaw ulit si Nadia! Nang akma akong hablutin ng aswang ay biglang kinabig ni Johan ang motor pa kanan. Natumba sa lupa ang aswang at mabilis ulit kaming umabante. Muli kaming hinabol nito at mula sa likod ay naririnig ko ang malakas at nakakapangilabot niyang angil hanggang sa magulat na lang kami nang muli na naman siyang makaabot. Sumigaw ang aswang. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata nito na parang gustong gusto akong kunin ito. Nadia! Hubarin mo yung kwintas ko! Yung anting-anting na lagi kong suot na bigay ni nanay. Mag-ingat ka! Baka mamaya makuha ka niya. Oo! Sinunod ko ang sinabi ni Johan at hinubad ang kwintas. Nagtaka ako nang bigla nitong hininto ang motor. Gumisi ang aswang at muli naming narinig ang nakakatakot niyang tawa na parang hinugot sa impyerno. Bakit tayo huminto? Hindi niya tayo titigilan kung tatakbo tayo na tatakbo. Hanggang sa bahay susunod yan eh. Ayan na siya! Malapit na siya! Kinuha ni Johan ang kwintas. Tinapat sa bibig at umusal ng orasyon pagkatapos ay kinuha ang lighter sa bulsa ng pantalon. Habang ang aswang naman ay dahan-dahang naglakad papunta sa amin. Anong gagawin mo? Mamaya ako na papaliwanag. Basta tinuro ni nanay sa akin to noon. Ay, Diyos ko! Huwag niyo po kaming pababayaan! Kasabay ng malakas na angil ng aswang ay bigla itong tumakbo palapit sa amin. Sinilaban ni Johan ang kwintas. Nang makalapit sa amin ang aswang ay saka hinagis nito ang umaapoy na kwintas sa harap ng aswang. Gumawa yun ng usok na siyang humarang sa aswang. Hindi na yung makakasunod. Dumikit na sa kanya yung amoy ng pangontra. Halika na, bilis! Habang maingat kong pinipinturahan ang mga bilog na copy shells na ilalagay sa isang custom-made na chandelier ng isang customer, lumingon ako nang dumating si Johan at pinilit akong hilahin patayo. Love, tama na muna yan. Kanina ka pa nakaupo dyan eh. Kumain na muna tayo. Mag-aalas 12 na ho. Manang, kayo rin ho. Mag-break time na muna kayo. Sige, susunod na ako. Halika na. Mamaya pa yung sinasabi mong susunod eh. Napilitan akong tumayo at hindi na nakapalagpa nang hawakan nito ang kamay ko at dinala ako sa loob ng kanilang bahay. Pagdating sa kusina ay nakita ko na may dinuguan doon. Nadia, kumain ka na at nang makainom ka na ng gamot. Saan to galing tong dinuguan na tunay?
Niluto mo? Hindi, bigay ni Lolo Jimmy para daw kay Nadia. Hindi ko alam na marunong palang magluto yun si Ka Jimmy. Nang ilapit sa akin ang isang mangkok ng dinuguan, biglang bumaliktad ang sikmura ko nang amuyin ko yun. Napakalansa ng amoy. Mabilis akong tumayo at tumakbo sa banyo at nagsuka. Agad namang sumunod sa akin si Johan at hinagod ang likod ko. Love, ayos ka lang ba? Ilayo niyo yung dinuguan. Huwag niyong kakainin. Sobrang lansa ng amoy. Oo nga, ang lansa. Si Lolo Jimmy talaga oh. Minsan lang magbigay ng ulam sablay pa. Nga pala Nadia, hindi ko alam na malapit pala kayo ng matandang yon. Kami ni Lolo Jimmy? Hindi naman po gaano. Hindi ko nga halos kinakausap yun. Bihira lang. Ganun ba? Kasi napapansin ko na mula nung magbuntis ka, madalas ko nang nakikita na umaaligid yan sa harap ng bahay mo. Baka naman nagbabantay lang. Di ba albularyo yan? Hindi Diyan fake na albularyo yan. Noong nga sa Amerika ka, may mga sumubok magpagamot dyan. Ang daming nagreklamo. Sa halip daw na gumaling ay lalong lumala yung sakit nila. Mas magaling pa si nanay dun eh. Halika na dun sa lamesa, love. Wala na yung dinuguan. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa ho. Kumain ka na. Ayan at nagluto ako ng sabaw. Tinola na may maraming malunggay. Makabubuti yan sa'yo at sa anak mo. Tapos, mahiga ka na rin sa kwarto ni Johan at magpahinga. Nga pala, Nay. Talaga bang hindi ka na babalik sa pag-aalbularyo? Nakwenta na namin sa inyo yung nangyari nung karaang gabi, di ba? Effective pa rin yung mga ginagawa mong pangontra. Alam mo, ang galing nga eh. Ay, matagal ko nang tinalikuran yan, anak. Mas natahimik ang buhay natin mula nang huminto ako. Nay, may gusto po sana akong sabihin eh. Ilang araw ko na rin po itong pinag-iisipan. Sige, ano yon? Pinag-iisipan ko po kasi kung paano kung ipalaglag ko itong bata. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan silang tatlo hanggang sa lumingon ako kay Johan nang hawakan nito ang kamay ko at hinalikan yun sa kangumiti. Hindi namin masisisi kung yan ang desisyon mo, love. Gusto kong malaman mo na kung ano man maging desisyon mo, kung ituloy mo yan o hindi, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Palalakihin natin ang batang niya ng maayos, normal at sisiguraduhin natin na babad siya sa aral ng salita ng Diyos. Tatanggapin ko siya na parang akin. Thank you, love. Huwag kang magmadali, Nadia. Pag-isipan mo mabuti yan dahil baka magsisi ka sa bandang huli. Oo, ate. O siya, kumain na kayo. Love, punta tayo sa bayan mamaya. Gusto ko ng mangustin, ng pinya, manggang hinog, manggang hilaw, pakwan. Gusto ko rin ng siopaw, yung asado, saka siomay, tapos maraming chili garlic. Tapos avocado. Gusto ko yung napapanood ko sa FB, yung asawa ni Ann Curtis na chef. Yung nilalagay niya yung avocado sa toast. Tapos may, ano nga bang tawag doon? Yung bubuksan mo yung itlog tapos iluluto mo sa kumukulong tubig. Hindi nilagang itlog Pouch egg. Ayun! Tapos may olive oil na may salt and pepper. Gusto ko nun. Yung parang breakfast na pangmayaman. Okay po. Pabibili tayo ng lahat ng gusto mo, love. Sabihin mo lang kung ano pa yung gusto mong kainin ha. Bibili natin lahat. Pag-aaralan ko yung toast na sinasabi mo. Kasasabi mo lang na parang gusto mo alisin ang bata. Ayan at lumalabas na naman ang mga cravings mo. Ganyan nga anak. Enjoyin mo lang ang pagbubuntis. Hala sige at kumain ka na habang mainit pa yung sabaw. Opo. Tinupad ni Johan ang pangako niya sa akin. Kinahaponan nga ay pumunta kami sa bayan at nabili ng mga pagkain na pinaglilihan ko. Nang malaman ni Johan ang totoong nangyari sa akin, aaminin ko na nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Ngayon ay nagagawa ko ng ngumiti
Lalo na tinanggap niya ako ng walang pag-aalinlangan, pati ang pagbubuntis ko, Madam Venus. Tanggap man ito ng boyfriend ko. Pero ako, aaminin ko, nahirap pa rin akong tanggapin ang batang ito. Love, nabili na ba natin lahat ng mga nasa listahan? May gusto ko pa ba? Kain tayo. Cheeseburger, saka fries. Tapos may chocolate sundae at chicken nuggets. Sige, dadaan tayo pag-uwi. Thank you, love. Mula sa bilihan ng mga prutas ay sumakay kami sa pickup truck na dala nila Johan at dumiretso para bumili ng burger. Pasakay na ako nang matigilan ako at makita ang isang pamilyar na mukha ng babae. Naglalakad ito doon sa bayan at may ka-holding hands na lalaking matangkad, mestizo at mukhang dayo doon sa amin. Pagkatapos ay lumapit ang dalawa sa isang motor. Love, halika na. Sandali. Si Ruth. Ayun oh. Saan? Sino kasama niya? May boyfriend na pala yan? Hindi ko alam. Wala siyang nababanggit sa akin, saka 4:00 pa lang ah. Mamaya pa dapat ang uwi niya. Ruth! Ruth! Lumingon ang kapatid ko, maging ang lalaking kasama niya. Nang makita kami ni Ruth para itong nakakita ng multo. Mabilis sumakay ng motor ang dalawa, pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Napakunot-noo ako nang lumingon pa sa akin ang lalaking kasama ng kapatid ko pagkatapos ay lihim nang umisi at naging puro itim ang mga mata. Kinabahan ako, Madam Venus, dahil pamilyar ang itim na mga mata na yun. Sandali lang, Ruth! Lokong bata yun ah. Bakit umalis ng ganun yun? Gabi at inaayos ang kama namin ni Johan nang sa wakas ay dumating si Ruth. Agad kong tinigilan ang ginagawa ko pagkatapos ay lumabas. Natigilan ang kapatid ko nang makita ang galit sa mukha ko. Sino yung lalaking kasama mo kanina? Ha? Hindi pa ba obvious, ate? Boyfriend ko. Nagpanting ang tenga ko dahil sa maangas na sagot nito. Akmang susugurin ko si Ruth nang mabilis umawat at pumagitna sa amin si Johan. Ababastos ka! Tinatanong ka ng maayos, Ruth. Huwag mo akong dadaanin sa angas mo. Love, huminahon ka. Kailan pa naging kayo ng lalaking yon? Bakit hindi mo man lang pinapakita kahit anino niya dito sa bahay? At anong ginagawa mo sa bayan ng ganong oras kanina? Hindi ba may pasok ka sa trabaho? Wala kang pakialam. Hindi na ako teenager, ate. Lahat na lang ba ng kilos ko kailangan ipaalam sa'yo? Hindi ko sinasabi sa'yo dahil ayoko. Kapatid mo ko, Ruth. Sa ayaw at sa gusto mo, may pakialam ako sa'yo. Saan mo nakilala yung lalaking yon? Wala ka na doon. Sagutin mo ako, saan mo siya nakilala? Ang kulit mo naman, ate. Wala kang pakialam sabi. Ruth, hindi tama yung inaasal mo sa ate mo ha. Nagtatanong lang naman siya eh. Natural na tatanungin ka niya dahil concern kami sa'yo. Hindi namin kilala yung lalaking kasama mo. Eh di wag kayo maging concern. Ang aarte, ang daming drama. Hay nako! Anong nangyari dun? Pasado 2:00 ng madaling araw, sa kalaliman ng gabi. Nagising na lang ako nang may marinig akong malakas na tunog ng gaya ng sa isang ibon. Kasunod ng mabigat na yabag ng mga paa sa bubong. Love? Love? Bakit? May tao yata sa bubong. Kapusa lang yun. Hindi, pakinggan mo. May naglalakad sa taas. Ang bigat ng yabag ng paa. Kung pusa yun, magaan lang. Nakiramdam kami at maya-maya nga ay may narinig kaming kaluskos sa bubong namin. Ilang sandali pa, biglang nanlaki ang mga mata namin ni Johan nang mula sa kisame ay may dahan-dahang bumaba na mahabang dila. Bumangon ka dyan!
Bilis, may tik-tik! Agad akong bumangon at umatras, saka bumaba ng kama. Sumiksik ako sa sulok habang si Johan ay nagmamadaling lumabas ng kwarto at nang makabalik ay may dala itong lighter at pinaso ang dulo ng dila ng tik-tik. Mabilis sumatras ang dila at sa isang iglap ay nawala ito. Muntik na ako dun. Ayos ka lang. Oo, Tatakpan ko lang yung binutas ng tik-tik tapos matutulog na ulit tayo. Makakasama sa'yo yung napupuyat eh. Love! Sa bintana! Biglang napababa ng kama si Johan at hinarang ang katawan sa akin. Nang mula sa bintana ay nakita namin ang matandang aswang. Ito ang humabol sa amin ni Johan nung nakamotor kami. Naroon siya sa tapat ng bintana. Nakangisi habang nakatingin sa akin ang nakakatakot na puro itim nitong mata. Huwag kang mag-alala. Hindi yan makakapasok dito. May mga pangontra ng aswang na nilagay si nanay sa lahat ng bintana. Mukha niya, love. Nakakatakot. Malakas na umangil ang aswang, kasunod ng nakakatakot at malademonyo nitong tawa. Galit na kinalampag nito ang dingding na para bang pinipilit nitong pumasok. Dahil malinaw na jealousy glass ang bintana namin at may kanipisan ng kurtina na nakasabit doon, kitang-kita kami nito mula sa labas. Mabilis kaming tumakbo ni Johan palabas ng kwarto at nagmamadaling kumuha ng asin hanggang sa marinig na lang namin na may nabasag na salamin. Ay, Diyos ko, nakapasok yata siya. Pero paano? May mga asin at bawang na sa mga bintana. Nagmamadali kaming bumalik sa kwarto dala ang asin pero hindi naman basag ang mga bintana doon. Nagkatinginan kami ni Johan nang maalala namin pareho si Ruth. Nagmadali itong pumunta sa kwarto ng kapatid ko at doon namin nakita ang aswang. Malapit ang mukha kay Ruth at hinahaplos ang pisingin nito. Demonyo ka! Paano ko nakapasok dito? Lumayo ka sa kapatid ko! Umaangil ng malakas ang aswang nang lumingon ito sa amin. Pagkatapos ay mabilis itong sumugod at agad binalingan si Johan. Sinunggapan ng aswang ang leeg nito at itinulak siya ng malakas sa pader. Bitiwan mo siya! Demonyo ka! Nang akmang kakagatin nito si Johan ay agad kong sinabuyan ng asin ng aswang. Nagmamadali akong bumalik sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Pabalik na sana ako nang magulat ako at mapasigaw nang sumunod pala ito sa akin. Nabitawan ko ang kutsilyo at agad na umatras. Ako ang may karapatan sa'yo dahil anak ko ang dinadala mo. Ikaw? Ikaw ang demonyong gumahasa sa akin. Ako nga. At kapag hindi ka sumama, kukunin ko ang kapatid mo. Demonyo! Kaya sasama ka sa akin. Biglang lumiyad ang aswang kasabay ng malakas na sigaw nito. Napatingin ako nang mula sa sahig ay biglang tumayo si Johan. Sinaksak pala nito ang aswang at muling nabitawan ko ang kutsilyo. Pagkatapos ay sinaksak ulit ng ikalawang beses ito sa likod. Wala nang kukunin dito at walang kakarapatan kay Nadia. Ngayon nandito na ako. Hindi ko nahahaya na matuloy pa ang anumang kademonyo ang plano mo. Nakasalisi ka lang noon dahil wala ako dito. Pagbabayaran mo lahat ang ginawa mong paglalapastangan sa kanya. Nagmamadali itong bumalik sa kwarto ni Ruth at sa sinira nitong bintana dumaan bago tumakas. Napaupo ako sa sahig nang mawalan ng lakas ng mga binti ko. Mabilis akong nilapitan ni Johan at niyakap ng mahigpit. Dahil sa nangyaring pagsugod sa bahay ng mga aswang, minabuti ni Nanay Helen na doon muna kami patulugin sa bahay nila Johan. Nang hapon na yon, tumambay ako sa bakuran habang nakatingin kay Ruth. Nasa labas ito ng bakuran nila Nanay Helen sa ilalim ng isang puno at nakaharap doon. Lihim ko siyang inoobserbahan kanina pa at patuloy akong nahihiwagaan sa kakaibang kinikilos nito. Love, nakahanda ng merienda. Halika na. Sandali lang. Sige, susunod na ako sa loob. Oh, akala ko ba gutom ka na? Ikaw tong pinagmamadali ako magluto eh. Love, tingnan mo si Ruth. Kanina ko pa siya pinagmamasdan. Kanina pa rin siya nakatayo dyan at nakaharap sa puno habang nagsasalitang mag-isa. Oo nga no.
Nag-aalala ako sa kapatid ko. Yung naging reaksyon niya kagabi nung sitahin ko siya tungkol sa lalaking kasama niya. Pagkatapos, naaalala mo, yung gulong nangyari sa bahay, sa kabila ng mga ingay natin habang nilalabanan ng aswang. Hindi pa rin siya nagigising. Kilala ko si Ruth. Kapag natulog yan, konting kilos o ingay lang sa paligid ay nagigising yan. Isa pang napansin ko kanina, yung mga damit na hinubad niya, may mga lupa at mga damong nakadikit sa likuran. Hindi kaya naiengkanto si Ruth? Gusto mong itanong ko kay nanay? Teka, nasabi mo na rin ba yung tungkol sa natuklasan mo? Hindi pa. Matapos namin magmeryenda ay lumabas ako ulit ng bahay. Nagtataka ako dahil lagpas 1 oras na pero hindi pa rin bumabalik si Ruth. Sa hindi malamang dahilan ay kinutuban ako bigla dahil bigla kong naalala na nasa akin ang susi ng bahay at nakakandado ang pinto. Dahil doon ay agad akong nagpaalam. Nay, love, susundan ko lang si Ruth sa bahay. Sasama na kita. Alam mo naman na delikado siya yung lumabas mag-isa eh. Habang naglalakad kami ay isang message ang natanggap ko mula sa kaibigan at kasama sa trabaho ni Ruth. Napahinto ako sa paglalakad nang mabasa ang laman ng mensahe nito. Love, sandali, basahin mo. Hinahanap ng kaibigan niya sa akin si Ruth. Mahigit 2 linggo na raw hindi pumapasok. Nag-awol. Awol? Eh araw-araw umaalis yan, di ba? Nagpapaalam na papasok daw. Yun nga eh. Ang mabuti pa tawagan mo. Sinunod ko ang payo ni Johan. Tinawagan ko ang kaibigan ni Ruth at doon ko nalaman ang totoo. Halos manlumo ako sa mga nalaman ko. Lumalabas na matagal nang nagsisinungaling sa akin ang kapatid ko. O anong sabi? Johan, mula raw nung araw na nag-swimming si Ruth at ang mga kasama niya sa trabaho, hindi na daw siya pumasok kinabukasan. Mula nung makilala niya yung lalaki na Johnny daw ang pangalan. Nagkakilala daw sila dun sa lugar kung saan sila nag-outing. Johnny? Yun siguro yung lalaki nakita natin na kasama niya. Love, malamang tama ang hinala ko. Naiengkanto nga si Ruth. Yung lalaking kasama niya. Nung sumakay sa motor yung lalaki, lumingon siya sa akin at ngumisi. Tapos yung mata niya, biglang nagbago, naging itim. At yung aswang na pumasok sa bahay, nagbanta siya na kapag hindi ako sumama sa kanya, si Ruth ang kukunin niya. Halika na, bilis. Puntaan na natin si Ruth sa bahay. Tahimik na napalingon kaming lahat nang bumukas ang pinto at pumasok si Ruth. Magulo ang buhok nito at nanlilimahid sa dumiyang damit. Maging ang mga paa nito ay maputik. Nagpatay mali siya ako at ngumiti siya sa akin. Good evening po, Nanay Helen. Oh, Ruth, kumain ka na ba? Opo, Sabi mo may kukunin ka lang sa bahay. Bakit inabot ka na ng gabi? naisip ko kasi na mahiga muna doon sa kwarto, ate. Talaga? Paano ka nakapasok sa bahay? Nasa akin ang susi. Natigilan si Ruth at agad napalis ang ngiti. Doon ako tumayo. Pigil ang galit at mga luha na hinarap ko ang kapatid ko. Habang halata sa mukha na nagpapanik na ito. Nag-chat sa akin kanina ang kaibigan mo si Mean. Tinatanong ka sa akin at kinukumusta dahil mahigit 2 linggo ka nang hindi pumapasok sa trabaho. At nagkaganyang ka raw simula nung makilala mo yung Johnny na yon. Matagal ka nang nagsisinungaling sa akin, Ruth. Sagutin mo ang tanong ko. Doon ka ba sa lalaking yun palaging pumupunta kapag nagpapaalam kang papasok sa trabaho? Oo, ate.
Bakit? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit kailangan mo itago ang relasyon nyo? Hindi naman ako ganun kahigpit sa'yo. Ang gusto ko lang, makilala ko ang lalaking nakakasama mo. Yun ang gusto ni Johnny, ate. Sabi niya huwag ko na sasabihin sa'yo. Sa kanya lang. Sabi rin niya na huwag na daw ako magtrabaho dahil siya na rin ang bahala sa akin. Ate, magpapakasal na kami, ate. Isasama na niya ako sa kanila. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi tao ang Johnny na sinasabi mo, Ruth. Naiengkanto ka na. Nababaliw ka na ba? Huwag kang mambintang. Tao si Johnny. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Nung nakita namin kayo sa bayan. Tumingin pa siya sa akin at ngumisi at biglang nagbago ang kulay ng mata niya. Kulay itim, gaya ng aswang na humahabol sa akin. Ang aswang na gumahasa sa akin. Pwede ba, ate? Huwag mo nga ako idamay sa kapraningan mo. Palibasa, ginahasa ka ng aswang kaya ikaw nahawa na rin. Gaya ng anak mo maligno na mana sa tatay niya. Nagiging utak aswang ka na rin. Bastos ka! Wala kang modo. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ruth, sumusobra ka na. Kailan ka pa naging bastos na ganyan? Ruth, tumingin ka sa akin. Alam mo na hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Saan ka dinadala ng sinasabi mong Johnny? Ruth, bumalik ka rito! Ruth! Biglang umatras si Ruth at tumakbo palabas. Agad namin siyang hinabol, pero nang pumasok siya sa kakahuyan ay bigla na lang itong nawala. Ang tanging naiwan lang nito ay isang paa ng tsinelas na aksidenteng nahubad sa pagmamadali nitong makalayo. Diyos ko, ang kapatid ko. Mag-iisang linggo na ang lumipas. Mula ng gabing iyon na tumakbo palabas si Ruth, matapos ang pagtatalo namin ay hindi na umuwi ito. Hinanap namin kung saan-saan ang kapatid ko pero hindi na namin siya matagpuan. Dahil doon ay hindi ko maiwasan ang mag-alala. Gaya na lang ng araw na yon, sumapit na naman ang dapit hapon na hindi namin nakikita si Ruth. Mula sa labas ng bintana ay lumingon ako kay Johan nang pumasok ito sa kwarto. Love, anong ginagawa mo? Wala naman. Naalala ko lang si Ruth. Lilipas na naman ang isang araw na hindi ko siya nakikita. Love, nasa na kaya siya? Baka natatakot na yung kapatid ko at kung saan na dinala ng Johnny na yun. Nakablatter na yung Johnny. Gumawa na rin sila ng chartographic sketch para mapadali yung paghahanap sa kanya. Mahahanap natin si Ruth, huwag kang mag-alala. Gumaan ang pakiramdam ko nang yumakap siya sa akin mula sa likod. Pagkatapos ay humawak sa tiyan ko at hinimas yun. Malambing niya akong hinalikan sa pisngi sa kaniyakap ng mahigpit. Huwag ka na mag-isip. Baka mamaya makasama sa'yo lalo na kay baby. Tanggap mo ba talaga siya? Oo naman. Alam mo, ikaw ang dapat tanungin ko. Tanggap mo ba siya? Hindi ko alam. Siguro. Mula nang maglihi ako, parang na-enjoy ko na yung pagbubuntis. May mga araw na nai-imagine ko na karga ko siya. May mga gabi na namamalayan ko na lang na pinagdadasal ko na sana ay kamukha ko siya. May pagkakataon na iniisip ko kung ano ang gusto niya maging kapag lumaki na siya. Hindi mo na siya ipapalaglag? Parang ayoko na. Nakonsensya ako bigla na naisip ko na alisin siya. Na-realize ko rin na kung ano man ang ama niya at kung ano man ang ginawa nito sa akin. Walang kasalanan ng bata. Tama ka, love. Palalakihin natin siya na may personal na relasyon at may takot sa Diyos. Sobrang proud ako sa'yo, love. Alam mo, magtulungan tayo. Hindi ka nag-iisa. Siya nga pala, may nakalimutan pala akong pakita sa'yo. Sandali ah. Binili ko to nung nasa US pa ako. Hindi ko lang alam kung kasya sa'yo eh. Sukat mo nga. Ano yan?
Sinundan ko ng tingin si Johan nang may kunin ito sa isang drawer. Nagulat ako nang bigla nitong isuot ang isang singsing na may malaking diamante sa ibabaw. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya at humarap. Tatawa-tawa na hinaplos nito ang pisngi ko at hinalikan ng matagal sa labi. Maghahanda sana ako ng special event para mag-propose sa'yo pero sa tingin ko ngayon na yung perfect timing para gawin to. Sa dami ng pinagdaanan mo, love. Alam kong hindi naging madali ang lahat. Gusto ko lang patunayan sa'yo na may kakampi ka. May kasama ka sa lahat ng laban mo. Nandito ako na pwede mong sandalan habang buhay. Binili ko yan sa US. Actually, nagpatulong pa ako kay Ruth para lang malaman yung size ng daliri mo. Nung binili ko to doon sa shop sa malapit sa office, alam ko na kagad na ito yung singsing na para sa'yo. Magpapakasal na tayo, love. Will you marry me? Oo naman. Oo, pakakasalan kita. Matagal kong hinalikan sa labi si Johan. Pagkatapos ay niyakap namin ang isa't isa ng matagal din. Parang ang lahat ng problema ko sa mga sandaling yon ay panandali ang nawala. Halika sa bayan. Anong gagawin natin doon? Check-in ulit tayo sa motel. Ngayon na? Oo. Alam mo, tunog selfish man itong sasabihin ko pero gusto ko kahit na ngayong gabi lang, wala kang isipin problema. Gusto ko sana na masolo ko yung atensyon mo eh. Pwede naman, pero anong sasabihin natin kila nanay? Ako nang bahala doon. Dito kasi ingat na ingat ako lagi eh. Hindi ako makabuelo sa'yo dahil baka mamaya marinig ni nanay at saka ni ate. Loko ka talaga. Johan, Nay? halika muna rito anak. Tulungan mo ako sa shop. May mga kailangan buhatin. Nanay naman eh. Sorry. Better luck next time daw. Alauna ng madaling araw nang magising ako para magbanyo. Bumangon at lumingon ako kay Johan ng mahimbing na natutulog at nakadapa at nakayakap sa bewang ko ang braso. Dahan-dahan na inalis ko yon, saka dinampot ang damit ko sa sahig at nagbihis. Dahil may biglang pinagawa si nanay at hindi natuloy ang pag-check-in namin, kaya pinagbigyan ko na si Johan ng maglambing ito kanina bago kami natulog. Lumabas ako saka pumunta sa banyo. Pabalik na ako sa kwarto nang matigilan ako at marinig ang isang pamilyar na boses. Ate? Ate! Ruth, Ate Nadia, nandito ako sa labas! Tulungan mo ako! Nagmamadali akong sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Ruth. Naroon sa labas ng bakuran at nakatayo. Labis na tuwa ang naramdaman ko nang sa wakas ay makita ang kapatid ko. Dahil doon ay naisigaw ko ang pangalan niya at nagmadali akong buksan ang pinto. Ruth! Johan, nandito na si Ruth! Ate! Ate Nadia! Agad akong tumakbo sa labas, ngunit pagdating ko doon ay wala si Ruth. Lumingon ako sa paligid pero wala doon ang kapatid ko. Ang saya na naramdaman ko ay napalitan na naman ng lungkot. Ruth! Ruth! Nandito na ang ate, Ruth! Ate! Nandito ako! Lumapit ka dito! Paglingon ko sa isang mataas na puno, nakita ko ang anino ng isang babae na lumabas mula sa likod nito. Nang mga sandaling yon ay para akong nahipnotismo. Namalayan ko na lang ang sarili ko na humahakbang palapit. Ayon kay Johan, nang sumigaw daw ako ay agad siyang nagising, kaya bumangon ito at nagbihis. Tinatawag niya ako ng paulit-ulit pero hindi daw ako lumilingon, kaya naman ginising nito agad si Nanay Helen. Ruth! Bumalik ka na sa wakas! Hindi ate. Pumunta ako dito para isama ka. Sumama ka sa akin at doon natin aalagaan ang baby mo.
masaya doon sa bagong lugar kung saan ako nakatira. Halika, lumapit ka. Ate, sumama ka sa akin. Ikaw at ang anak mo. Ruth, nandito na si ate. Nadia! Wag! Huwag ka sasama sa kanya! Bago pa ako makalapit ay may biglang yumakap sa akin sa likod, sabay bitbit sa akin palayo. Doon ako natauhan. Ang kaninang tingin ko na figura ng babae ay naging isang lalaki. Napaatras kaming dalawa ni Johan at agad akong tinago sa likod nito nang lumabas mula sa dilimang lalaki, ang aswang! Ayop ka! Hanggang kailan mo ba talaga kami guguluhin? Pakailamero ka talaga. Ikaw ang una kong papatayan. Johan! Huwag mo siyang sasaktan! Nagulat na lang ako nang sumugod ang aswang at sinalubong ito ni Johan. Sinipa agad dito ni Johan sa tiyan. Pagkatapos ay sinuntok ng malakas. Bahagyang nawala ng balanse ang aswang pero agad ding nakabawi. Sumugod ito gamit ang kuko nitong matalas. Sa bawat galaw at atake ng kamay nito ay mabilis nakakaiwas si Johan. Nadia, pumasok ka na sa loob. Bilisan mo! Kukunin ko ang anak ko at si Nadia. At ikaw ang sagaba sa lahat ng plano ko. Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha si Nadia. Nadia, tumakbo ka na. Umalis ka na! Ngunit sa kabila ng sinabi nito ay hindi ko magawang iwan si Johan. Naghanap ang mga mata ko ng maaaring sandata hanggang sa makita ko ang itak na nasa loob ng bakuran at nakatusok sa lupa. Pagkatapos ay naalala ko ang hinandang asin at abo ni Nanay Helen. Tumakbo ako pabalik sa bahay at kinuha yun. Nang bumalik ako sa labas, nakita ko na lang na sinasakal na ng aswang si Johan at may tama na ito sa gilid ng tiyan. Demonyo ka! Bitiwan mo siya! Nadia, umalis ka na. Galit na hiniwa ko ang likod nito gamit ang itak. Saka ko sinabuyan ng asin at abo ang aswang, kaya nabitiwan nito si Johan. Sinubukan kong sugurin ulit ng itak ang aswang at muli itong umatras. Doon ako nakalapit kay Johan at hinarang ang sarili ko sa kanya. Demonyo ka! Lahat na lang ng mahal ko sa buhay gusto mong kunin! Una si Ruth, ngayon naman pati si Johan, papatayin mo! Tapos gusto mo pati ako kunin mo! Kinukuha ko lang kung ano ang akin. Kahit kailan wala kang pag-aari dito! Hindi ako o ang anak ko! Ngayon sabihin mo sa akin kung nasan si Ruth! Hindi mo siya mahanap dahil kusa siyang sumama sa akin. Nilason mo ang isip niya! Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo siya! Gusto mong ilabas ko siya? Sige, sa isang kondisyon. Ibabalik ko si Ruth dito. Pero ikaw at ang anak ko ang kapalit. Sasama ka sa akin at dadaling kita sa mundo ko. Hindi ko ibibigay sa si Nadia. Hoy! Aswang naligaw! Umalis ka rito! Iwan mo ang mga bata! Layas! Biglang umatras ang aswang nang maamoy nito ang dalang insenso ni Nanay Helen kung saan naroon ang sanga ng sinukuan at kamangyan. Dahil doon ay tuluyang umalis ito at sumuot sa madilim na kagubatan. Agad kong binitawan ng itak at umiyak na humarap kay Johan at yumakap ng mahigpit. Ang akala ko mawawala ka na rin sa akin. Hindi mangyayari yun, love. Magpapakasal pa tayo. Yung sugat mo. Anak, meron kang tama. Halika't pumunta tayo agad sa ospital. Matapos gamutin ang sugat ni Johan ay pinauwi rin ito ng doktor. Kinaumagahan, habang naroon kami sa kwarto at nagpapahinga, biglang may kumatok sa pinto at dahan-dahan iyong bumukas. Johan, Nadia, tawag kayo ni nanay sa kubo sa likod. Importante daw. Sige ate, susunod na kami. Inalalayan ko si Johan sa paglalakad dahil masakit pa ang sugat nito. Pagdating namin sa kubo, ang dating lugar kung saan ang gagamot si Nanay Helen noon, naabutan namin siya na nakaupo at nasa harap nito
ang isa pang silya at may nakapatong na plangganang may tubig. Anong nangyayari, Nay? May nakita ang mga tauhan natin sa shop dyan sa labas ng bakuran. Isang kamiseta. Wala naman daw may-ari, pero ang tindi ng amoy. Ang baho at malansa na amoy lupa at lumot na ewan. Noong inamoy ni nanay, ang aswang daw ang may-ari nito at pamilyar daw sa kanya ang amoy na yon. Talaga po? Aswang na ligaw ang tawag sa kanya. Ligaw? Parang ngayon ko lang narinig na may ganun na aswang, Nay. Ang aswang na ligaw ay karaniwang mga lalaking aswang na may lahing engkanto na itinakwil sa kanilang mundo. Sila ang mga nilalang na walang mapuntahan at naninirahan sa mundo ng mga tao. Dahil malungkot at walang kasama, kumukuha siya ng mga tao at isinasama sa kanyang mundo. Pero hindi sila hayok sa laman ng tao gaya ng ibang aswang. Kada isang taon ay may pinipili siyang babae na pupunlaan upang ipanganak ang kanyang anak. Habang buntis ang babae ay kukunin niya ito at ikukulong hanggang sa mailuwal ang bata. Kapag nanganak na ang babae, kukunin ng ligaw ang sanggol at papatayin ng ina at kakainin ang katawan nito. At sinadyang napili niyang punlaan. Yun din ang dahilan kaya pinipilit kanyang makuha. Ganun na nga. Sa umaga, kaya niyang magpalit ng anyo. Minsan matanda, minsan bata. Pero ang tunay niyang anyo ay yung aswang na sumalakay kagabi. Pero kaya niyang magpalit ng anyo bilang aswang kahit may araw pa. Kaya niyang magpalit-palit ng itsura. Ganun siya kagaling magtago. Bakit ngayon niyo lang sinabi ang tungkol dito, Nay? Alam mo naman na matagal ko nang tinalikuran ng pagiging albularyo ko. Kung hindi dahil dito sa kamiseta na ito, hindi ko matutuklasan. Minsan na akong may nakaharap na aswang na ligaw. At kinulong ko na siya sa tahanan niya pero mukhang nakawala ito. Kung ganun, paano natin mahahanap kung saan siya nakatira? Sa pamamagitan nitong kamiseta. Tahimik na pinanood namin si Nanay Helen. Kinuha nito ang damit at nilubog yun sa planggana na may tubig. Pumikit ito at may sinambit na dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay dumilat ito at kinuha ang nakasinding kandila. Nang magsimula itong matunaw, iyon ang pinatak nito sa tubig. Anong sabi, Nay? Sandali. Ayon dito ay narito lang daw sa paligid ang hinahanap natin. Ano po? Ibig sabihin ay nasa paligid lang natin ang kalaban. Pero paano natin malalaman kung sino sa mga taga rito ang aswang? Hindi kaya si Lolo Jimmy? Napalingon kaming lahat nang biglang magsalita si Ate Martha. Nakita namin siya na nakatayo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas. Nang sumilip ako, nakita ko na naroon nga ang matandang lalaki. Nakatayo sa di kalayuan sa labas ng bakuran habang palingalinga at nagmamasid. Paano mo nasabi na siya? Wala lang ho. Napansin ko kasi na palaging parang nakabantay ang matandang yan dito kay Nadia at Ruth eh. Lalo na pagkatapos maghahasa ng aswang itong si Nadia at mabuntis. Naalala niyo pa ho ba na nagbigay ng dinuguan? Ngayon, dito na tumutuloy si Nadia sa atin. Ayan, at nakabantay pa rin. Sandali lang. Tumayo si Nanay Helen at sumipol. Maya-maya ay isang itim na uwak ang lumipad at dumapo sa binata. Hinimas-himas yon ni Nanay Helen at pagkatapos ay binulungan ng ibon at lumipad ito palayo. Ayun, bilis! Sundan natin! Love, dito ka lang sa bahay. Kami na nila nanay ang aalis. Ano? Sa tingin mo ba pababayaan kita? Ikaw nga ang gusto makuha ng animal na yun eh. Hindi. Pero yung sugat mo, Okay lang ako, love. Mas importante ka sa akin. Malayo sa bituka to at saka isa pa, hindi tayo pupunta doon nang hindi handa. yung mga gamit dalhin natin. Tumama ang hinala ni Ate Martha dahil ang uwak na binulungan ni Nanay Helen kanina ay dumapos sa kubo ni Lolo Jimmy. Habang ang matanda naman ay biglang tumakbo palayo nang makita ang ibon.
Lola Jimmy! Lola Jimmy! Ka Jimmy, pwede ho ba tayo mag-usap? Nay! Ay si Lolo Jimmy! Tumatakas papuntang bukuan! Habulin natin, bilis! Pumasok na kami sa loob ng bahay nito at nagulat kami sa aming natuklasan. Dahil naroon si Ruth at nakahiga sa isang papag. Ruth, gumising ka! Sige na, Nadia. Umalis na kayo. Ako na bahala magdala kay Ruth sa bahay. Tsak kung hawak na ligaw ng kaluluwa niya. Kailangan mo na siyang harapin ngayon dahil kung hindi, patuloy kanyang gagambalain. Salamat. Mabilis kaming sumunod kay Nanay Helen hanggang sa matanaw namin si Lolo Jimmy. Nagulat ako dahil sa tuwing lumalagpas siya sa bawat puno ay nag-iiba ito ng anyo. Nagiging ito si Johnny, pagkatapos ay magiging anyong aswang ito, saka babalik sa anyo nito bilang si Lolo Jimmy. Biglang napahinto ang matanda nang lumipad ng itim na uwak at dumapo sa isang malaking bato. Napaatras ito na paarabang natakot sa ibon. Nang humarap sa amin si Lolo Jimmy ay isa na itong ganap na aswang. Wala ka nang matatakbuhan, kaya harapin mo kami. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nauna na siya sa mundo ko at isusunod kita Ano ba talagang gusto mo? Bakit silang magkapatid pa? dahil kailangan nilang bayaran ang utang ni Rosario at ng nanay niyang albularya. Ang mama ko? Anong kinalaman niya rito? Nay, anong ibig siyang sabihin? Ikaw pala yan. Ang engkantong umibig sa nanay ni Nadia. Ang nagpakilala sa amin noon na si Reynaldo. Sinasabi ko na nga ba't pamilyar ang amoy na yon? Ako nga, ang dahil sa'yo, pinatay ni Rosario ang anak ko. Hindi ko maintindihan. Anong ibig niyang sabihin, Nanay Helen? Bago nakilala ni Rosario ang tatay mo, ay umibig siya sa isang binata, si Reynaldo. Umibig silang dalawa sa isa't isa pero ako na noon ay aktibong albularya. Matagal ko nang napansin ang kakaiba kay Reynaldo. Binalaan ko si Rosario hanggang sa natuklasan ko na isang engkantong aswang ang kasintahan ng mama mo. Ngunit huli na, nagdadalang tao na si Rosario noon at si Reynaldo ang ama. Nang sabihin ko ang katotohanan, galit na galit si Rosario at hindi niya matanggap na niloko at binuntis siya ng isang aswang. Kaya pinalaglag niya ang bata. Kinulong at sinelyuhan ko ang dating bahay ng engkanto na yon. Pero mukhang nakalaya siya. Nang putuli ng mga puno ron, nang gawing commercial building ang lugar. Ngayon alam mo na. Ay, intindihan mo na kung bakit kayong magkapatid ang kailangan kong kunan. Talagang nagbago ka ng anyo at nanirahan malapit sa bahay ng magkapatid. Siguro matagal mo ng plano ito. Kung ano man ang atraso ni Mama sa'yo, labas na kami ng kapatid ko ron. Kaya ibalik mo siya. Hindi ko na siya ibabalik at ikaw. Hindi ako hihinto hanggat hindi kita nakukuha at ang anak ko. Hindi ko sa'yo ibibigay si Nadia. Magkamatayan man tayo, hindi siya mapapasayo. Pagkakataon na natin to para matalo niyo siya. Maaaring makakapagpalit siya ng anyo sa umaga, pero mahina siya sa ganitong oras. Nang sumugod ang aswang ay sinalubong ito ni Johan ng isang malakas na hataw ng buntot paagi. Sabay sipa ng malakas dito. Doon namin napatunayan na totoo ang sinasabi ni Nanay Helen. Sa kabila ng sugat ni Johan, halos tumalsik ang aswang at tumama ang katawan sa puno ng kahoy. Ngunit nagawa nitong tumayo at muling sumugod at sinubukang kalmutin si Johan ng matalas nitong kuko. Agad siyang nakaiwas sabay tarak ng mariin sa kutsilyong inabot ni Nanay Helen. Tama na. Hindi ko na kaya. Hindi na ako lalaban. Tama ang nanay mo. Mahina na ako. Hahayaan kita mabuhay pero mangako ka sa akin na hindi mo guguluhin si Nadia at ibabalik mo si Ruth sa amin. Hindi ako ganun ka-stupido para pumayag ako na ibalik si Ruth na wala kapalit. Ikaw ang magdesisyon, Nadia. Ibabalik ko si Ruth at ipapalit mo ang sarili mo sa kanya. Ay, iwan kita dito na hindi ka gambalain pa. Pero tuluyan ko nang isasama ang kapatid mo sa mundo ko. Love, wag! Please! Pero paano si Ruth?
Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Nadia, hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag ka sumama sa kanya. Ano, Nadia? Magdesisyon ka na. Ikaw o ang kapatid mo? Patuloy na umagos ang luha ko. Ayokong iwan si Johan, pero hindi ko rin pwedeng pabayaan ang aswang na ito na kunin ng kapatid ko. Hanggang sa mapatungo ako at tumingin sa aking tiyan. Napahagulgul ako at humawak ako doon. Sabay muling lingon kay Johan. Nadia, wag! I'm sorry. Nadia! Nadia anak, maghunos dili ka. Nang ilahad ng aswang ang kanyang kamay ay humakbang ako palapit. Sinubukan akong pigilan ni Johan pero hindi na ako lumingon pa. Nang makalapit ako, mula sa likod ay bigla kong nilabas ang patalim at tinutok ito sa tiyan ko. Ikaw naman ang mamili ngayon. Ibabalik mo ang kapatid ko at titigilan mo ng panggugulo mo sa akin. O papatayin ko tong anak mo. Pamili ka! Wag! Pakiusap, wag ang anak ko. Tinakwil ako ng lahi namin. Ang gusto ko lang naman ay may makasama ako at hindi malungkot. Kung ganon, pinauubaya ko na sa iyong anak mo. Kunin mo na siya. Pagkatapos ay ibalik mo sa akin ang kapatid ko at huwag ka nang babalik pa rito. Talaga? Ibibigay mo siya sa akin? Oo, mas mabuti nang sa'yo siya dahil hindi siya magiging normal dito gaya ng ibang mga bata. Ayoko maranasan niyang malupit na mundo ng mga tao. Sige, bubahayag ako. Basta mangako ka, aalagaan mo siya at hindi ka na babalik pa rito. Dahil kapag bumalik ka, kaya ka namin patayin. Lalo na, alam namin ang kahinaan mo. Pagkako, kapag umuwi kayo, gising na si Ron. At wala siyang maaalala kahit ano. Salamat. Nahigit ko ang hininga ko nang hawakan ng aswang ang puson ko. Matapos yun ay nawalan na lang daw ako ng malay at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Johan. Kuya Johan! Kuya! Gising na si ate! Dahan-dahan akong dumilat nang marinig ko ang pamilyar na boses ng kapatid ko. Natulala na lang ako nang makita ko siya, normal at natataranta pa habang tinatawag ang mga tao doon sa bahay. Umagos sa mga luha ko na naupo si Ruth sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ko. Ate? Ate, okay ka lang? Ha? Ruth, ikaw ba yan? Totoo ba na bumalik ka na? Ha? Oo naman! Ako to! Umiyak na bumangon ako at mahigpit na niyakap si Ruth. Nagtataka na lumingon ito kay Ate Marta, Nanay Helen at Johan habang tinatapik ang likod ko. Sa kabila ng mga luha ay nagawa kong umiti nang makita ang inosente at walang kamali-mali nitong ekspresyon sa mukha. Nakala ko, hindi na kita makikita. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Saka sabi ni Ate Martha nung magising ako kagabi, matagal daw akong tulog. Ang huli ko lang kasi naaalala yung mga ginawa ko nung isang araw pa lang mula nung umuwi si Kuya Johan. Basta, ang natatandaan ko lang, na nakipagkita ako dun sa lalaking, ano bang pangalan nun? Johnny? Ewan ko, miyembro yata yun ng Budol-Budol Gang. Aba, akalain mo yun? Napapasunod lang ako sa mga sinasabi niya. Ewan, wala talaga ako maalala eh. Ayan tuloy, awol ako. Tanggal na tuloy ako sa trabaho. Kainis naman. Huwag kang mag-alala. Mula bukas sa akin ka na magtrabaho. Sakto. Kailangan ko nang hahawak sa clerical works. Saka, may nakapagsabi sa akin na mas malaki daw kikitain at dadami ang customers ko kapag pinost ko daw sa social media ang mga produkto natin. Hindi naman kami marunong ni Marta sa computer. Ay, ako na po ang bahala doon. Ruth, hayaan natin ang ate mo at ang Kuya Johan mo. Iwanan muna natin sila. Dove, so wakas gising ka na. Agad lumapit sa akin si Johan at niyakap ako ng mahigpit.
Pagkatapos ay matagal naming hinalikan ng isa't isa. Ang baby. Wala na yung baby. Nung ginawa ka ng aswang yung tiyan mo, nawalan ka na lang ng malay at mabilis siyang umalis. Dinala ka namin dito sa ospital. Lumabas na dinugo ka pero walang nakitang fetus sa tiyan mo. Nagtataka ang mga doktor. Masama ba akong ina dahil sa ginawa ko? At isinakripisyo ko ang anak ko. Kailangan mo lang mamili. Dahil kung hindi mo yung ginawa, baka pareho kayo ni Ruth ang mapahamak. Hindi mo naman pinalaglag ang baby mo eh. Ibinigay mo lang sa ama niya. Kapag handa ka na, magkakaroon ka ulit ng baby. Sigurado ako noon na ako na yung tatay. Salamat, love. Napakabait mo at naintindihan mo ko. Salamat dahil tinanggap at minahal mo yung baby ko. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Mahal ko ang lahat ng mahal mo. Sa wakas, matatahimik na tayo. Sa mga susunod na araw, aasikasuhin na natin ang kasal natin ha. Dahil excited na ako maging misis ka. Oo nga pala. Ako rin, love. Excited na ako sa kasal natin. Sa ngayon nga ay nanirahan kami ni Johan dito sa Amerika. Nang tuluyan siyang ipadala ng kanilang kumpanya at permanenteng ilipat sa main office nito sa Chicago, sinama na niya ako. Dito na rin kami nagkaanak at bumuo ng pamilya. Ngayon nga ay kasama na namin dito si Ruth at gaya ko ay tahimik na rin ang kanyang buhay kasama ang kanyang fiancé. Sa susunod na 3 buwan ay susunod na rin dito si Ate Marta at Nanay Helen. Noong mapagsamantalahan ako at magbunga ang ginawa sa akin ng aswang, hindi ko maintindihan kung bakit nangyari iyon sa akin. Pero nang sunod naman na nabiktima ang kapatid ko at muntik makuha ng aswang, hindi ko akalain na ang walang muwang na baby ko ang magliligtas sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang tungkol sa anak ko. Minsan iniisip ko kung hindi ko siya binigay sa kanyang ama at pinagpatuloy ang pagbubuntis ko. Masaya kaya siya ngayon tulad ng mga anak namin na paboritong maglaro ng snow tuwing winter season? Normal kaya ang naging buhay niya gaya ng sa amin. Ngunit sa kabilang banda, panatag din ang kalooban ko na hindi siya lumaki dito at naroon siya sa mundo kung saan mararamdaman niyang kabilang siya at hindi naiiba. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Naway nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa aking karanasan. More power sa Aswang Diaries. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Nagmamahal, Nadia.